Mia Moore Tales presents The Quadruplets Billionaire Yaya. Written by Aya. Where are you, Patricia? Huwag mong sasagarin ang pasensya ng daddy mo. Miski sa pakiusap ko ayaw niyang makinig. He's deadly serious. Tatanggalan ka niya ng mana. Pang-ilang engagement na itong tinanggihan mo. You think you can survive away from us? Wala ka pa namang alam sa buhay. 25 ka na't lahat, wala pa ring direksyon ng buhay mo. Sermon ng ina ni Patricia na si Minerva sa kabilang linya. Naggusot ang mukha ni Patricia sa pagkainsulto. I just called to say that you won't see me again. Hindi ako babalik sa mansyon unless i-cancel ni Daddy ang engagement. Bakit ba pinipilit niyo ako? Kapag naglalamyerda ako, natural yun because I'm single and free. Why can't you understand me? Kaya ko ang sarili ko, Mom. Palaban niyang sagot. Kahit kailan, you're an embarrassment. Wala ka nang ginawang tama, Patricia. Pinutol niya ang tawag. Ang alam niya lang ay nasa malayong syudad na siya, base sa signage sa kalsada. Basta na lang siya pumara sa sinakyang bus. Tanging ang cellphone at ang spare wallet ang nabitbit niya nang tumakas sa mansyon matapos malamang balak siyang ipagkasundo ng ama. Madali naman siyang nakahanap ng kwartong rerentahan at nagulat na lang siyang umabot na siya roon ng 1 linggo na hindi man lang sigurado kung anong gagawin niya sa buhay niya. Hello, Abigail? Abigail, this is Patricia. Can you help me? Favor lang, pwede ba akong makituloy sa kondo mo? Tawag niya sa kaibigan. Pat, I'm sorry. Tumawag si Tito Gilbert kanina kay Daddy. In case na humingi ka sa akin ng tulong, dapat i-report ko sa kanila. Malalagot ako, Pat. Teka nga, nasan ka ba? Anito. Okay. Never mind. I understand. Mahihimigan ang tampo sa kanyang boses. Rebellious at spoiled brat si Patricia mula pa noong nag-aaral siya. Puro sakit ng ulo ang ibinibigay sa mga magulang kaya nagbabaka sakali ang mga ito na mapagtitino siya kapag naipakasal sa desenteng lalaki. Ngunit heto siya ngayon, nag-iisip kung paano mapapanindigan ang kanyang paglayas. 2,000 na lang ang nasa wallet ko. Anong mabibili ko sa 2,000? I can't use my cards. Baka matrack ni na Daddy kung nasan ako. Saka kung gagastusin ko yun, pinatunayan ko na rin hindi ako makakasurvive ng walang financial support galing sa kanila. I have to prove them wrong. Di wala akong maihandang resume man lang so I could get a job. What do I do now? Kung babalik ako, how about my pride? Kaya ko ba maging mahirap na single kaysa masecure ko ang mana ko pero as a married woman? Marriage is more miserable. Think, Patricia. Think. Hysterical niyang hiyaw sa sarili. Dali-dali siyang nagtungo sa kalapit na convenience store para mag-stock ng grocery. Anong bibilhin ko para makatipid? Of course, I need basic hygiene supplies. Bakit ba kasi hindi ko nabitbit ang moisturizer ko? Or should I just buy noodles again? Hindi na kaya ng sikmura kong noodles. Oh my gosh, wala rito si Yaya para i-assist sana ako. Naiiyak niyang usal habang nakatitig sa mga bilihin. Hi miss, can you reach those cookies for me? Untag ng batang lalaki sa gilid niya. Sure, what else? Ani Patricia. Nothing else, thank you miss. Natigilan si Patricia nang kumalam ang kanyang sikmura. Alam niyang dapat siyang magtipid, ngunit dahil laki sa layaw at luho ay nangangapa siya kung paano pagkakasyahin ang pera. Excuse me, I want to confirm something. Available pa rin ba itong promo? Meaning kapag binili ko tong 3 meals, may 50% discount? Tanong niya sa staff na nasa counter. Yes ma'am, pero itong combo meal deals po namin available lang or applicable lang ngayong Mother's Day. Anito. Hello Miss Cashier, I want these cookies. Singit ng batang humingi ng tulong sa kanya kanina. Saglit na lumingali nga si Patricia bago napagtanto na wala itong kasamang guardian. Na-punch na ng cashier ang cookies ngunit wala itong maibigay na pera.
Nang dumungaw siya rito, ay naabutan niyang nakatingala sa kanya ang bata. Si Mami po magbabayad! Biglang turo ng bata sa kanya. Namilog ang mga mata ni Patricia sa gulat. Ako? Mommy? Bulalas niya. Nagtatakang pinagmasdan sila ng staff. Klinaro niya ang lalamunan sabay tumango-tango. Yes, ako ngang mommy niya. At yung Mother's Day promo, I want to avail that. Dagdag niya. Umalis ang bata dala ang cookies nito. Nang makuha ni Patricia ang combo meal, ay lumabas siya para sundan nito. Wait, bata, sandali. Pigil niya rito. Bakit? Masungit na untag ng bata. Why did you tell the cashier na ako ang mommy mo? Bakit ka mag-isa? Where are your parents? Usisa ni Patricia. Why are you asking? Kunot noong tanong ng bata. Really? Pagkatapos kong bayaran ng cookies na yan, hindi mo sasabihin sa akin? Gusto mo bang isumbong kita sa kanila? Kunwari ay pananakot niya rito. Isusumbong din kita na hindi talaga kita mommy. You should thank me. I'm a smart kid. Otherwise, you won't get that combo meal. Paliwanag nito. Napahiya siya sa sinabi ng bata. Gusto niya sanang sabihin sa sarili na nag-iiba na ang mga kabataan ngayon. Ngunit naalala niyang mas masahol pa ang kanyang ugali. Don't do that again. Huwag kang kakausap ng strangers. Bili ni Patricia. Johan, saan ka nanggaling na bata ka? Thank you Lord, nahanap din kita. Mangiyak-ngiyak na tumakbo ang naka-uniformeng yaya palapit sa bata. Hi, nakita ko siya sa convenience store. Bantayan mo siya ng maigi. Pangaral ni Patricia sa yaya. Abay, binabantayan ko siya ng maigi. Nalingat lang ako sandali tapos hindi ko na siya mahagilap. Saka, sino ka ba? Bakit kausap mo ang alaga ko? Anong sabi niya sa'yo, Johan? Bakit meron kang cookies? Niyaya ka ba niyang sumama sa kanya? Nanlalaki ang mga matang saad ng yaya nito. Hindi ako perfect, pero mabuti pa rin akong tao, ano? With my angelic face, talagang pagdududahan mo ko. Ikaw nga itong pabaya sa alaga mo eh. Now, if you excuse me, may sarili pa akong problema kailangang alalahanin. Nakangiwing sambit ni Patricia sabay alis. Nasa tinutuluyan na siyang kwarto nang mapansing wala siyang nabiling grocery. Pailing-iling na nilantakan ni Patricia ang pagkain bago bumalik sa convenience store. Nawala iyon sa plano dahil distracted siya sa bata kanina. Ngunit natanaw niya itong muli sa kalsada. Johan, right? Nasaan ang yaya mo? Nalingat na naman siya. For the second time? Ang pabaya niya namang talaga. Napapabuntong hininga niyang untag nang makita ulit ang bata. Hindi po ako si Johan. My name's Yael. Have you seen my brother? Hinahanap namin siya ni Yaya kanina but now I can find them both. I think I'm lost. Bakas ang panggamba rito. Pinagmasdan ito ni Patricia. Bagaman magkamuka, iba nga ang suot na damit ng batang ito. Are you his twin? Namanghang tanong niya. Tumango ang bata. Don't worry, call me Ate Pat. Tutulungan ka ni Ate Pat, okay? Do you know your address? Nalilitong tanong din niya rito. Gasino ang natira niyang cash matapos tunguhin ang village na sinabi ng bata. Kung si Johan ay may pagkatuso, itong si Yael naman ay maamo. Hindi mapigilan ni Patricia ang mamangha dahil parehong matalas ang isip ng magkapatid. Ate Pat, thank you po. I was scared. I thought I won't see our house again. Ani Yael habang mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. I'm relieved na nakita kita. But don't trust so easily ha. Hindi laging good person na makakausap mo. Sigurado ang mapapagalitan ng yaya mo. Yes, Ate Pat. We love playing around her. My brothers planned this prank and now I'm lost for real. Daddy will be mad at us. Kwento ni Yael. Your daddy will understand. Kanina mo pa kinukwento ang daddy mo. Where's your mommy? Saad ni Patricia. We don't have a mommy, Ate Pat. Ate Pat, that is our house right there. Bulalas ni Yael. Natigilan sila nang may kotseng lumabas mula sa gate. Huminto iyon at kumalabog ang pinto pabukas.
Yael, anak! Maotoridad na sambit ng bumabang lalaki. Natigalgal si Patricia nang mapagtantong ama iyon ng mga bata. Tumindig yata ang lahat ng balahibo niya sa katawan sa lakas ng dating nito. Suot pa ng lalaki ang puting laboratory gown. Senyales na galing pa ito sa trabahong may kinalaman sa siyensya. "Daddy, I'm sorry," saad ni Yael. Kinarga ng ama ang bata. Shh! I'm sorry. Hindi kita nahanap agad. Are you okay? You're safe now, anak. "Thanks to Ate Pat, Daddy. She's my savior." Doon lang siya napansin ng lalaki. "Sir, I'm Patricia Villarreal. Wala akong kahit anong masamang intensyon. Tinulungan ko lang si Yael na makauwi rito." Paliwanag niya. Ilang sandali pang nakatitig sa kanya ang lalaki bago ito nakapagsalita. Thank you so much, Miss Patricia. I'm Ezekiel Santiago. I'm his father. I don't know how I can repay you for keeping my son safe. Please, pumasok na muna tayo sa loob nang mapasalamatan kita ng maayos. Ng lalaki. "Sir, buong akala ko po talaga nasa kotse si Yael. Saka ko lang po namalaya na wala siya nung nakarating na kami ni Johan dito. Masyado rin po akong natakot kasi hindi ko mahagilap si Johan. Kaya hindi ko napansing nakasunod pala sa akin si Yael. Ayoko pong mawala ng trabaho. Hindi na po mauulit." Umiiyak na bungad ng yaya ng mga bata. Natigilan ang kasambahay nang makita ang buhat ni Ezekiel ang bata. This is too careless of you, Marife. Tawag ni Ezekiel sa kasambahay. Ang daming posibleng mangyari sa anak ko sa labas. Goodness, hindi kita tatanggalin sa trabaho. Ikaw na nga lang ito nagtsatsaga sa kanila eh. Pero pakiusap, ayoko nang mangyari ulit to. Seryoso pang dagdag nito. Hindi na po mauulit, sir. Pasensya na po talaga. Tugon ni Marife. "Dad, Ate Pat's nice. Ate Pat, do you want to stay here?" Biglang baling ni Yael sa kanya. "Who are you? Ikaw na bang mami namin? Dad, is she your girlfriend?" Sigit ng isa pang batang kamukha ni na Yael at Johan. "Wow, finally Daddy, may mami na kami." Maligayang dagdag pa ng isa pa. Hindi lang pala kambal ang mga ito kundi quadruplets. Boys, she saved your brother. Siya naghatid kay Yael pauwi. Please behave properly. Nakakahiya kay Miss Pat. Saway ni Ezekiel. Hindi niya maiwasang mamangha habang nakatingin sa quadruplets. Noon lang siya nakakilala ng katulad ng mga ito. Lumukso ang puso niya sa pagkamangha dahil sa kakyutan ng apat. I'm sorry, Miss Pat. Sadyang pasabay lang ang mga anak ko. Kasalanan ko rin na hindi ko pa nakakausap ang agency. Sa lalong madaling panahon, kailangan ko na makakuha ng additional yaya para sa mga bata. Nahihirapan ng masyado si Marife. Saad ni Ezekiel. Tungkol sa pasasalamat na sinasabi mo, Mr. Ezekiel, kakapalan ko ng mukha ko. Since naghahanap ka ng additional yaya, pwedeng-pwede ako. Wala naman akong ibang commitment. I can help with taking care of them. I badly need a job right now eh. Besides, naging magkasundo naman kami ni na Johan at Yael. Sigurado akong magagampanan ko ng maayos ang trabaho kung maging personal yaya nila. Pabidang sabi niya kahit pa alam niya sa sariling wala siyang alam sa trabaho. Really? That's a good idea. Of course, Miss Pat. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil sa pagtulong mo sa mga anak ko. It will be better if you can give me your biodata or we can have an interview right now para mas makilala pa kita. May kakulitan na mga anak ko at hindi biro ang mag-alaga ng quadruplets. Kaya hindi ka lugi sa sahod dito. Once I finish drafting a contract at napirmahan mo na, pwede ka nang lumipat dito. Ngumiti si Ezekiel sa kanya. Tumango si Patricia sabay alanganing ngumiti. You'll be fine, Patricia. Nakita mo naman ang trabaho ng mga maid sa mansyon. For sure, magagawa mo rin ang trabaho. Wala kang choice. Hindi maayos ang record mo sa school. Wala ka pang matinong credentials. This is an opportunity right here. Magiging maayos ka. Pagpapakalma ni Patricia sa sarili. Alam ko na kilala mo na sina Johan at Yael. Ito naman sina Yuri at Yasser. They are very identical. Kung hindi sa pagkakaiba ng damit, talagang mahihirapan kang kilalanin sila.
Pero magkakaibang ugali nila. You just have to be observant. Johan is the eldest. Siya rin ang pinakatahimik at pinakapasaway. Si Yael ang sumunod sa kanya. He's soft-spoken and gentle. Matatakotin ang batang yan. Si Yuri naman ay bungis-ngis at napakadaldal. Habang si Yasser ang pinakamasunurin. Madalas, sidekick siya ni Yuri sa mga kakulitan nila. But they're all smart. Next year, they will turn 10 years old. Sa ngayon, homeschooling muna sila. Nakakasunod ka ba sa mga sinasabi ko, Patricia? Tanong ni Ezekiel. Yes, sir. Kaya ko namang i-memorize ang pagkakaiba ng personality ng quadruplets. Kung okay lang magtanong, nasa ng mommy nila? Tanong niya. I've always been asked about that. I am not their biological father. Hindi ko sila totoong anak. I am a doctor. Nasa medical mission ako sa isang orphanage sa Tacloban. Nung makita ko sila roon, ulila na ang quadruplets sa kanilang totoong magulang. Nahihirapan na rin ang founder ng orphanage para sa mga bata. Ayaw nilang mahiwalay sa isa't isa kaya minabuti kong kupkupin ang apat. I am capable of supporting them kaya wala namang problema sa legal process. Aktibo ako sa mga medical mission noon. Nag-shift lang ako as a researcher sa community laboratory para mas malapit ako sa mga bata. Pero nagkukulang pa rin pala ako. Paliwanag ni Ezekiel. Kulang na lang ay malaglag ang panga niya sa nalaman. Ang gwapong si Ezekiel ay isa palang doktor. Bukod pa roon ay ganoong kabuting puso nito para akuin ang quadruplets. Paanong nagkukulang? Don't think that way. Isinakripisyo mo ang pagiging single at malaya para sa kanila na hindi mo kadugo. Sobra-sobrang ginawa mo. Puri niya rito. Marahang natawa si Ezekiel. Pat, may kakayahan akong tumulong. Buhay at kinabukasan ng quadruplets ang pinag-uusapan. Bakit naman ako magiging bulag-bulagan doon para lang sa pagiging single at malaya? It is always my advocacy to help. Pinili kong kunin ang responsibilidad kaya dapat gampanan ko ng maayos. Anang lalaki. Isang araw ang binigay ni Ezekiel sa kanya para maghanda ng gamit sa paglipat sa mansyon nito. Mabuti na lang ay may natira pa sa nabili niyang combo meal sa convenience store para maitawid ang gabing iyon. Kinabukasan ay bumalik si Patricia sa mansyon para sa kontrata. Wala rin naman siyang gamit na madadala kaya iniisip niyang sa unang sahod ay bibili siya ng damit. Ni minsan ay hindi niya na-imagine na mararanasan niya ang maghintay at maging salat sa pera. Good morning, Patricia. Kunin mo kay Marif ang schedule ng quadruplets ngayon. Gabi na ako uuwi. Marami pa akong tatapusin sa laboratory. Kung may mga tanong ka, kay Marif ka na lang lumapit. Bili ni Ezekiel sa kanya. Yes, sir. Good luck sa trabaho. Ani Pat. Ngumiti sa kanyang lalaki sabay iisa-isang ginulo ang buhok ng quadruplets. Nang umarangkada ang kotse nito paalis, ay nagkatinginan sila ng mga bata. Welcome, Ate Pat! I'm so happy that you're here! Yumakap si Yael sa kanya. You're pretty, Ate Pat! Ngisi ni Yuri. I agree, you're pretty! Segunda ni Yasser sa kapatid. 9:30 dadating si Teacher Lara. Wala pa kaming snack, Miss Pat. Masungit na sabat ni Johan. Napakamot sa sentido si Patricia. Yes. Hanapin ko lang si Marife ha. I might ask Marife muna. Where is she by the way? Aligaga niyang tanong sa apat. Nahanap niya ang babae sa kusina. Buti naman nandito ka. Hindi pa ako aware sa schedule ng quadruplets. Ang utos ni Sir Ezekiel ay kunin ko sa'yo. Sabi ni Johan, darating ang teacher nila by 9:30. Ano bang snack ang gusto nila? Tanong niya rito. Nakasimangot ang kasamahan. Tingnan mo na, kung husgahan mo ako sa trabaho ko, akala mo nagpapakarelax lang ako. Dapat ikaw ang naghanda ng almusal nila pero late kang dumating. Nakikita ko ang charming smile mo kay Sir Ezekiel ha. Hindi ka magugustuhan nun. Langit siya, lupa ka. Sambit ni Marife. Napangiwi naman siya. What are you talking about? First day ko sa trabaho, wagas ka na kumakahusga ha. Saka ang utos si Sir Ezekiel, kunin ko sa iyo ang schedule ng mga quadruplets. Fine. I'm sorry for what I said yesterday. Mahirap ang maging yaya.
So, sorry sa nasabi ko. Okay na? Pwedeng tulungan mo na ako para magawa ko ng maayos ang trabaho? Sarkastikong sagot niya. Ibibigay ko sa yung schedule nila maya-maya. Pati na rin yung uniforme mo. Hindi ko na ihanda kasi biglaan ang pag-hire sa'yo ni sir. Natapos na ako sa egg and ham sandwich na gustong snacks ng 4. Ikaw na rito sa hugasin para maihanda ko na mga damit nila. Saka tigilan mo nga ang kaka-English. Napaka-arte mong pakinggan. Angil ni Marife. Umirap si Patricia. Whatever. At anong sabi mo kanina? Hindi ako magugustuhan ni Sir Ezekiel kasi lupa ako? Na nagpapaka-charming ako? Excuse me, Marife. Charming ako at effortless yon. Maging professional tayo, okay? Ibigay mo na sa quadruplets yung snacks at gamit nila. Go ahead, ako na rito. Angil niya rin dito. Padabog na umalis si Marife dala ang tray. Batid niyang mainit ang dugo nito sa kanya dahil sa tagpo nila kahapon. Pailing-iling na lumapit siya sa lababo at natulala sa hugasin doon. Oh my goodness! Wala akong proper training sa paghuhugas ng plato. Look at my nails. Kagagawa lang nito last week. Magagasgasan ba ang kuko ko kapag sumagi sa pinggan? How do I do this ba? Soap and water lang naman, right? Bulong niya. Binuhos niya ang dishwashing liquid sa plato saka kinuskus iyon ng sponge. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang dumulas iyon pababa. Umalingaw-ngaw sa kusina ang pagkahulog at pagkabasag ng plato sa sahig. Diyos mio, Patricia! Ano nangyari? Hindi ka nag-iingat? Kita mong maligalig ang quadruplets. Paano kung may maliit na bubog dyan at masugatan sila? Siguradong tatanggalin ka ni Sir Ezekiel dito kahit unang araw mo pa lang. Reklamo ni Marife sa kanya. Oh my gosh, how do I clean this? Hindi ko naman tinapon ng plato sa sahig. Maingat kaya ako. Madulas lang ang bubbles kaya nahulog. Rason niya. Anong klaseng dahilan yan? Marunong ka ba talagang maghugas ng plato? At ano to? Bakit inubos mong isang bote ng dishwashing liquid? Sinasabi ko na nga ba eh. Halata sa kutis mo na hindi ka marunong sa gawaing bahay. Ngiwi ni Marife. Hi, excuse me. Is everything alright? Oh, may bagong hire pala si Ezekiel. Sumilip sa pinto ang babaeng naka-formal attire. Ito marahil si Teacher Lara. Naku madam, na-distract po ba namin kayo? Huwag po kayong mag-alala, maliit na bagay po ito. Baka magalit po si Johan kapag naabala ang klase ninyo. Sige na madam, lilinisin na namin ito. Magalang na sabi ni Marife sa guro at saka bumaling sa kanya. Hoy Patricia, mag-sorry ka nga. Pabulong na asik nito sa gilid niya. Sorry Teacher Lara. Ani Patricia. Pakilinis ng maigi ang bubog sa sahig. Mahirap na. Baka masugatan ng mga bata. Please be careful next time. Anang maestra bago sila iwan doon. Matagal na ba siya rito? Bakit ang comfortable niya yatang mag-utos? Usal ni Patricia. Matagal na silang magkaibigan ni Sir. Noong naging yaya ko ng mga bata. 7 years old na sila. Nakikita ko na si Teacher Lara dito. Akala ko nga ay magkarelasyon sila. Pero sadyang mabait lang talaga si Sir Ezekiel. Teka nga, bakit ka ba nakikichismis? Ayusin mo nga ang trabaho, Patricia. Mabuti pa, ako na magtutuloy niyan. Doon ka na lang sa conference room. Baka mag-request ang kahit sino sa quadruplets ng kung anong snack. Hindi pa pala kita nalilibot dito. Yung conference room katabi ng office ni Sir sa 2nd floor. May label naman ang kwarto. Basahin mo na lang. Gosh, hindi ko alam ang gagawin dito. Thank you, Marife. Sabi na lang niya sa kadali-daling tinungo ang direksyong ibinigay ni Marife. Marahan siyang kumatok ng 3 beses sa conference room bago pumasok. Kasalukuyang nakipag-argumento si Johan kay Teacher Lara. Hello Ate Pat, we're studying science. Bungad sa kanya nang nakangiting si Yael. Hindi ba siya pinapagalitan ni Teacher Lara? He's answering back. Nakangiwing bulong niya sa 3 sa quadruplets. Sabay-sabay na umiling si Yael, Yuri at Yasser na tila basa na inasaasal ng panganay na kapatid. Gutom na ba kayo? Ubos na ba ang juice ninyo o gusto nyo ng sandwich? Tanong niya sa 3.
Thank you, Ate Pat, pero busog pa kami. Sagot ni Yael. Excuse me, nade-distract ang mga bata. Kakausapin ka na lang nila kung may kailangan sila. Just stand there and wait. Istriktang saway ni Lara sa kanya. Mariing pinagmasdan ni Patricia si Lara. Mukhang kaedaran niya lang ito pero successful at may direksyon na agad sa buhay. Samantalang siya, tumakas pa sa magulang at piniling maghirap para sa pride. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Lara. Ilang oras lang pagkatapos ay may matandang propesor na dumating sa conference room para sa panibagong lecture session ng quadruplets. Sinundan iyon ng online class mula sa isang gurong foreigner. Talaga palang tutok sa pag-aaral ang quadruplets? Mas matalino pa sila sa akin? Tanging komento ni Patricia nang tulungan si Marife sa kusina pagdating ng tanghali. Naghahanda sila ng lunch ng quadruplets. Talagang matatalino yung quadruplets. Pagdating ni Sir Ezekiel mamaya, i-review niya ang 4 sa pinag-aralan nila ngayong araw. Kaya hindi biro ang kapasawayan nila. Pasaway na matalino, kaya sumasakit ang ulo ko. Mabuti na rin kinuha ka ni Sir Ezekiel. Sabay-sabay kayong mag-English. Di nadudugo ang ilong ko. Ako pa lang ang nakakatagal dyan sa 4. Pahirapan pang kumuha sa agency si Sir ng kasamahan ko. Reklamo ni Marife. Feeling ko magkaka-headache rin ako. So much stress just for a monthly salary of 55,000? Gosh, isang araw ko lang yun sa mall. Napapabuntong hiningang usal ni Patricia. Isang araw mo sa mall ang 55,000? Susme, ang lawak naman ng imahinasyon mo, Patricia. Iyahatid ko na nga lang ito sa mga bata. Unang araw mo pa lang dito, nahihibang ka na. Malakas ang alakhak ni Marife palabas sa kusina, dala ang tray. Nangasim ang mukha niya. Nadulas siya sa sinabing iyon. Mabuti na lang at hindi naniwala si Marife. Paniguradong magiging hysterical ang mga kakilala niya, lalo na ang kanyang mga magulang kapag nalaman ng mga ito na pinili niyang maging kasambahay kaysa sundin ang mga ito. Eksaktong oras ng hapunan nang dumating si Ezekiel. How's your first day, Patricia? I hope naging behave ang mga bata. You know, kapag may bagong maid, talaga lumalabas ang kakulitan nila. Kahit nga si Marife nung una niyang araw rito, hindi pinalampas ng quadruplets. Untag ng amo nang maabutan siya naghahanda sa kusina. Naging busy sila sa lecture, sir. They were well behaved. I mean, wow, talaga palang smart sila. Siguro nakatulong ang unang interaction ko sa kanila, kaya hindi naman sila pasabay sa akin. Tinatawag na sila ni Marife para sa dinner. I think napagod sila sa sunod-sunod na lessons ngayong araw. Nakangiting sagot niya sa lalaki. Sinilip ni Ezekiel ang pagkaing nakahanda. Ikaw ba ang nagluto nito, Patricia? Nag-aalangan niyang tanong. Tila proud na tumangu-tango si Patricia. Yes, sir. Ako nang naghanda para hati kami ni Marife sa gawain. Gustong-gusto kong recipe na yan. Wala namang request ng quadruplets kaya ako nang nag-initiate na magluto nito. Paliwanag niya pa. Umingay ang hallway hanggang sa isa-isang pumasok ang quadruplets sa komedor. Sunod-sunod na yumakap ang mga ito kay Ezekiel. Naku, sorry sir. Pinaghintay pa namin kayo. Tinaguan pa kasi ako ng mga bata kaya natagalan ako sa paghahanap sa kanila. Hinihingal na sabi ni Marife. Humalakhak sina Yuri at Yasser. What is this? Is this garbage? Angil ni Johan sa mesa. You cook this, Ate Pat? Sagot ni Yael. Yes, may problema ba? Garbage? Anong garbage? Ngayon lang ba kayo makakain ng chicken curry? Takang tanong ni Patricia. Dagling sumilip si Marife sa mangkok at agad na napabulalas. Diyos mio, Marimar, anong ginawa mo? Ang sabi mo, kaya mo magluto. Bakit ganito? Suka ba to, Patricia? Mahinang sermon ni Marife sa kanya. Bumakas ang parehong intriga at kaba sa mukha ni Patricia. Pero tiningnan ko tong cookbook sa shelf. I followed the instructions carefully. At masarap naman yan. Depensa niya sa sarili. Sir, okay lang po bang maghanda ulit ako ng bago? Sasaglitin ko lamang po. Baling ni Marife kay Ezekiel.
Wag na Marife. Pwede namang mag-order ang mga bata para maiba naman ngayon. Oras na rin ng hapunan. Magpahinga na kayo. Sa akin na lang tong chicken curry. It looks pretty decent anyway. Although masyadong napakuluan ang mga gulay. I'm sure it will taste just fine. Thank you, Marife. Good job, Patricia. Boys, do you have any specific requests? Ani Ezekiel. Tila nanlambot ang dibdib ni Patricia sa papuri ng lalaki. Taas noon niyang tiningnan si Marife bilang pagyayabang, dahilan para mapangiwi ito sa kanya. Ngunit pagbaling niya kay Ezekiel ay agad na gumapang ang hiya sa kanyang katawan dahil nakamasid pala ito sa kanila ni Marife. Natawa ng mahina si Ezekiel bago kausapin ang quadruplets. Ikaw nang maghatid nitong vitamins at gatas ng 4. Nasa conference room pa sila. Hintayin mo na rin itong mga tasa para mahugasan agad. Ako na munang maghuhugas at baka maubos pang lahat ng pinggan dito. Utos ni Marife. Nasa conference room? Ito ba yung sinabi mong mag-review sila kasama si Sir Ezekiel? Kuryosong tanong ni Patricia. Tumango si Marife sabay senyas ng tray. Maingat na binuhat iyon ni Patricia. Ayaw niyang pumalpak sa harap ni Ezekiel kaya siniguro niyang walang matatapon kahit isang patak. Nasa pinto pa lang ay rinig na niya ang malambing na tinig ng lalaki habang nagpapaliwanag ng kung ano. That's it for now. I heard from Teacher Lara that your test performances are great. Even Professor Edwin and Professor Brooks are impressed. Keep it up, boys, ha? Ang pinaka-importante sa akin ay matuto kayo ng maayos. And please, behave. Dalawa ng yaya nyo. Huwag niyong pasakitin ang ulo nila. Understood, Johan, Yael, Yuri, and Yasser? Yes, Dad! Sabay-sabay na sagot ng 4. Excuse me, sir. Ito na po ang gatas at vitamins ng mga bata. Kuha niya sa atensyon ni Ezekiel. Oh, come in. Tapos na rin kami. Ani Ezekiel. Thank you, Ate Pat. Can you read me a book before I sleep? Baling sa kanya ni Yael. Yes, of course. Anong book ang gusto mo? I have some legends and fables in my room, ate. Anang bata. Read us book too! Parehong hiyaw ni na Yuri at Yasser. Johan, how about you? Do you want me to read you a book? Sumali ka sa amin. Iyaya niya dito. Nilagok muna ni Johan ang gatas sabay kuha sa chewy vitamins nito. I'm not a kid. Masungit nitong usal. Ngumiwi si Patricia. You absolutely are. Why don't you join your brothers para magbonding tayo? Para maging malambing ka na rin gaya nila. I don't want to. You're so annoying. Singhal ni Johan sa kanya. Johan, watch your words. Patricia, thank you. Pero ayaw niya. Let him do what he wants. Singit ni Ezekiel sa kanila. Okay, sir. I'm sorry. Napapahiyang wika niya. Magkakahiwalay ng kwarto ang mga bata, ngunit para makinig sa kanya ay nagsama sa iisang kwarto sina Yael, Yuri at Yasser. Inayos ni Patricia ang kumot ng mga ito nang mahimbing ng makatulog. Pagkatapos ay bumalik siya sa kusina para hugasan ang mga tasa. Natulala si Patricia nang mapansin ang kumukupas niyang manicure. Patricia, pwede ba kitang makausap? Muntik niya pang mahulog ang tasa nang biglang pumasok sa kusina si Ezekiel. Oh, come on, you scared me! Oh, I'm sorry. Ayoko nang makabasag ng gamit. I didn't mean to shout at you, sir. Hinging paumanhin niya sa napataas na tono. Pasensya na. What do you mean? Nakabasag ka ng gamit? Nagtatakang tanong ng lalaki. Kunot noong napalunok si Patricia. Ibawas mo na lang sa sweldo ko, sir. Hindi ko rin sinasadya yun. To tell you honestly, I'm trying hard. Hindi talaga ako sanay rito but I'm trying hard. I need to save money. Please, huwag mo akong sitsantehin, sir. Sunod-sunod niyang paliwanag. Hey, calm down. Hindi kita sisisantehin. I just want to talk to you about Johan. Sinabi ko na kinupkup ko sila galing sa orphanage, right? They're young. Maaga silang namulat sa realidad. I think he took it hardly. Kaya madalas ay tahimik at masungit ang batang yun. But believe me, he will warm up to you soon. Anang lalaki.
Hindi rin maganda yung attitude ko kanina. Naiintindihan ko, sir. Anya. Pahinga ka na pagkatapos niyan, Patricia. Paalala pa ni Ezekiel. Thank you, sir. Nangingiti niyang sagot. Tipid nang ngumiti si Ezekiel bago siya iniwan doon. Ilang saglit pa ay tinungo na niya ang quarters nila ni Marife. Bakante ang 3 double deck kaya solo niya ang nasa dulong higaan. Inignore niya ang messages ng ina at ng kaibigang si Abigail. Natigilan siya nang makita ang posts ng kaibigan kasama ang iba pang kakilala na umiinom sa bar. Bakit parang wala silang pakialam sa akin? How can they party without me? For sure, they knew about my escape from the engagement. Ganon sila katakot kay daddy kaya hindi nila ako tinulungan man lang. They should never see me like this. Hindi nila pwedeng malaman kung anong ginagawa ko ngayon. Paano kung bumalik na lang ako at pumayag sa kasal? Para at least hindi ako mahihirapan with my finances. No way. Ayoko magpakasal. I'm so stupid. Nangiyak-ngiyak niyang bulong habang tinitingnan isa-isa ang posts ni Abigail. Binura niya ang account at natulog ng mabigat ang dibdib. Hoy Patricia, tumitila ako ng manok. Buwangon ka na riyan. Hindi ka senyorita, ano? Magtitimpla na ako ng kape ni Sir Ezekiel. Paggising sa kanya ni Marife kinabukasan, automatikong bumangon si Patricia nang marinig iyon. Wait, ako na magtitimpla, Marife. Maliligo na ako kagad. Anong timpla ang gusto ni Sir? Black coffee, walang asukal. Ihatid mo na lang sa opisina niya. Maaga yun si Sir. Ihahanda ko na ang almusal. Saad ni Marife. Istrikto si Marife sa uniforme nila. Puting bulsa iyon at kulay pink ang wanggas. Katerno ang pink din na pantalon. Pinusod ni Patricia ang buhok at hindi makapaniwala ang tinitigan ng sarili sa salamin. Wala man lang bread or what? Para maisabay ko na rin sa breakfast ni Sir. Tanong niya kay Marife nang magtungo sa kusina. Kapilan talaga ang gusto niya sa umaga. Hindi naman nag-aalmusal si Sir. Minsan sumasabay siya sa umagahan kapag niyayaya ng quadruplets o ni Teacher Lara. Sagot nito. Inilagay niya ang tasa sa tray at tinungo ang opisina ng amo. Kumatok muna siya bago tumuloy. Bumungad sa kanya ang tambak na folder sa mesa at ilang piraso ng papel sa sahig. Good morning, sir. Here's your coffee. Bati niya sa lalaki na nooy nakatayo malapit sa bookshelf. May binabasa itong libro. Oh, please leave it on the table. Thank you, Pat. Utos ng lalaki. Aalis na sana siya ngunit tila napako ang mga paa niya sa kinatatayuan. Hindi niya maiwasan ang mamangha kay Ezekiel. Dahil party girl ay puro playboy ang nakakasalamuhan niya kaya naninibago siya rito. May ganito palang klase ng lalaki. Edukado, mahilig sa libro, responsable, gwapo, at higit sa lahat, hindi takot sa commitment. Malayong malayo sa mga lalaking kilala ko. Kung sino man ang mapapangasawa niya, siya na yata ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Anya sa isip na kinontra rin agad ng isang bahagi niyon. Ew, Patricia, can you hear yourself? Since when did you become corny? May kailangan ka ba, Patricia? Tanong ni Ezekiel. Wala sir, enjoy your coffee. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang po ako. Malawak ang ngiting sabi niya. Ngumiti rin si Ezekiel. Sure, thank you. Tugon nito. Walang nagbago sa schedule ng mga bata. Puwera na lang sa maagang pagdating ni Lara. Ito pa mismo ang bumisita sa quadruplet sa kwarto at kapansin-pansin ang closeness nito sa apat, lalo na sa masungit na si Johan. Tatawagan ko lang ang daddy ninyo. Mukhang wala na naman siyang balak mag-breakfast. Anang babae. Hinabol ni Patricia ng tingin ang guro na nooy nagpatungo sa opisina ni Ezekiel. Good morning, Ate Pat! Good morning, Ate Marife! Sabay-sabay na bati ni Yael, Yuri at Yasser nang maupo sa dining table. Good morning! Maayos ba ang tulog ninyo? Magbabasa ako ng maraming books para sa inyo. Ikaw, Johan, you had a good sleep? Yes, Miss Pat. I'm sorry about yesterday. Pupungas-pungas na sagot ni Johan. I understand. I'm sorry about yesterday as well. Kumain na kayo.
Anong gusto nyo rito? Cereals, egg, bread, alin dito? Alok ni Patricia sa mga ito. We'll wait for Teacher Lara, Miss Pat. Ani Johan. Hihintayin niyo si Teacher Lara? Ulit niya. Sabay-sabay na tumango ang quadruplets. Sakalang kumain ang mga ito nang dumating sina Ezekiel at Lara. Magkatabi ang dalawa habang nasa harap ng mga ito ang quadruplets. Para silang isang perfect family. Mahinang komento ni Patricia sa tabi ni Marife. Tumulong si Patricia sa paghuhugas ng mga gamit sa pagluto. Sinabi mo pa, nakakatuwa silang tingnan. Ewan ko nga lang kung bakit hindi pa inaasawa ni Sir Ezekiel yung si Teacher Lara. Pareho silang matalino, mayaman at maganda ang lahi. Kung titingnan, akala mo iisang pamilya talaga sila. Ang alam ko rin, tutol ang magulang ni Sir Ezekiel sa pag-ampon sa quadruplets. Kung hindi lang talaga sumuporta si Teacher Lara sa desisyon niya. Ay ano ba yan? Napapachismis na naman ako. Ani Marife. Malay mo, hindi sila nakatadhana sa isa't isa. Kung ikaw ba, Marife, halimbawa, ipinagkasundo ka sa lalaking hindi mo pa nakakita o kilala man lang, papayag ka ba? Bigla ay tanong niya sa kasamahan. Basta mayaman. Simpleng pahayag nito. Anong gagawin mo sa yaman kung nakakulong ka naman sa kasal na hindi mo gusto? Gaga. Mas gugustuhin kong makulong sa kasal kahit pa hindi ko mahal yung tao kaysa sa makulong sa kahirapan, ano? Breadwinner ako ng pamilya sa probinsya. Tumbanda na lang akong dalaga. Ayoko mag-resign dito lalo na't nalapit na ako sa quadruplets. Noong una lang silang makukulit. Ngayon medyo nababawasan na kasi nagmamature na rin sila. Masaya na ako rito. Noong akala ko ngang naiwala ko si Yael, grabe ang takot ko. Para ko na rin silang anak. Pero syempre, kung naipagkasundo ko sa mayaman, magre-resign na ako. Natatawang dagdag ni Marife. Well, may point ka naman. Magkaiba rin naman tayo ng status kaya syempre, mag-iiba rin ang paniniwala mo. Komento niya. Saka ano ka ba? Yung mga ipinagkakasundo sa mayayaman lang nangyayari. Ikaw? Ang taas talaga ng pangarap mo Bakit pala ginusto mong mamasukan dito? Magaling ka mag-English. Sana nag-call center ka. Maganda ka naman. Nagmodelo ka. Nakangiwing saad ni Marife. I don't know, okay? Na-pressure ako sa mga decisions ko. Ang unang opportunity na nakita ko, which is dito, kinuha ko na. It's not like magiging yaya ko ng quadruplets forever. Mag-iipon lang ako. Besides, the pay is somewhat good. Makakaipon din ako. Kibit balikat na tugon niya. Oh, mabilis ka naman palang matuto. Akala ko mababasag mo lahat ng gamit dito Hawakan mo ng maigi ang baso para hindi dumulas. Turo sa kanya ni Marife. Marife, Patricia, bakit nariyan na kayo? Join us for breakfast. Tawag ni Ezekiel. Lumingon sila sa dining table na makikita mula sa kusina. Natigilan si Patricia nang mahuli ang mariing titig sa kanya ni Lara. Okay lang sir, mamaya na po kami ni Patricia. Si Marife ang sumagot. May ba ako? Anong plano mo para sa birthday ng quadruplets, Ezekiel? Sabat ni Lara. Bumaling si Ezekiel sa babae. Kung anong gusto ng mga bata, walang problema sa akin. Bali walang sagot ng lalaki. Pinunasan ni Lara ang gilid ng labi ni Ezekiel. Natatawang nagpasalamat ang lalaki sa guro. Napakurap-kurap si Patricia sa tabung iyon ng dalawa. Tumalikod siya agad para bumalik sa paghuhugas. Umalis na si Ezekiel para sa trabaho nito. Naiwan si Patricia sa kusina dahil si Maripe ang maghahanda ng gamit ng apat para sa lecture mamaya. Patricia Villarreal, tama? How are you related to the Villarreal family in the city? Biglang nagsalita si Lara sa likod niya. Hindi niya na malayang naroon na pala ito. Bakit niyo tinatanong, ma'am? Kunot noong tanong din niya. Never mind. Imposible ka namang kamag-anak mo sila. Anyway, Patricia, kung o-offeran ba kita ng trabahong mas mataas ang sahod kaysa rito, lilipat ka? If you want to be a model, marami akong kilalang agency. Alok nito. Natawa si Patricia.
I love my job here, ma'am. Well, that sounds good. Ayokong umalis dito. Anya, umangat ang kilay ni Lara. Tila na intriga sa kanyang sagot. Ayaw mong umalis dito kahit pa ang ganda ng offer ko? I hope ang mga bata ang tinututukan mo rito, Patricia. Makahulog ang sambit nito. Anong gusto mong sabihin, ma'am? Nangingiwing tugon niya. Wala naman. Masyadong mabait si Ezekiel. Gusto ko lang makilala ang mga taong pinapapasok niya rito. Teacher Lara, in my opinion, si Sir Ezekiel lang ang may karapatang kumilala sa mga tao rito. Sa kanya tong mansyon, siya rin ang nagpapasahod. I think he doesn't need your help in that part. Kung usapang trabaho lang, hindi ba trabaho mong turuan ng quadruplets? Isn't it best if we just stay in our boundaries? Hindi napigilan ni Patricia ang sagutin ang babae. Excuse me, anong tingin mo sa akin? Pumapapel dito? I am Ezekiel's only friend. He trusts me. Ganyan ka ba kabastos? Ito ang totoo mong ugali na syempre hindi mo papakita sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Gaya ka ng ibang naunang maid dito, right? Lalandiin mo rin ba siya? Kukuin ng loob ng mga bata para umangat sa buhay? Pag-aakusa sa kanya ng babae. Sandali nga, what made you think that way? My intention is to work here and save money. I'm not seducing nor flirting with Sir Ezekiel. Mas talong hindi ko kinukuha ang loob ng quadruplets para sa pera. Kaya siguro walang maid na tumatagal dito dahil nakakasulasok ang ugali mo, no? Ikaw nang nagsabi, kaibigan ka lang ni Sir Ezekiel. Hindi girlfriend at mas lalong hindi asawa. So stop acting like you have the authority to exert power in the house. Palabang sagot niya. Huli na nang makaiwas si Patricia. Halos mamanhid ang buong mukha niya nang lumipad ang palad ni Lara sa kanyang pisngi. How dare you tell me that, huh? Kasambahay ka lang dito. Walang-wala ka sa kalingkingan ko. Don't you dare talk to me that way again! Hiyaw ng babae. Humanga pa naman ako sa iyo nung una. When you're nothing but a pathetic woman. Kasambahay ako o hindi, wala kang karapatang ilapat yung palad mo sa balat ko. Be thankful, nagbabagong buhay na ako. Because if you meet my rebellious version, kanina pa nasa sahig yung mukha mo. Mariing sabi niya rito. Akmang sasampalin siya ulit ni Teacher Lara nang marinig nila si Johan. Why are you hurting Miss Pat, Teacher Lara? Maotoridad na tanong ni Johan. Kunot ang noo nito. Johan, I'm not hurting her. Nag-uusap lang kami. Kunwari ay ngumiti si Lara dito. Umiwas ng tingin si Patricia. Saka palang naramdaman ang hapdi sa pisngi. Lumapit sa kanya si Johan. I saw it, Teacher Lara. I'll tell Daddy about this. Determinadong sabi pa ng bata. Stop lying, Johan. Bulyaw ni Lara dito. Huwag mo nga sigawan ng bata. Papalampasin ko ang pananampal mo sa akin. Pero subukan mong saktan ng isa sa kanila. Ako ang babanggain mo. Mariing sabat ni Patricia. Dali-daling umalis doon si Lara. Nagtatakang hinanap pa ito ni Marife dahil naghihintay na si Yael, Yuri at Yasser sa conference room. Ano nangyari, Patricia? Bakit pulang-pulay ang pisngi mo? Nakuha mo pa talagang mag-blush on? Kuryosong usisa ni Marife. Umiling lamang siya sabay umupo para magpantay ang kanyang taas kay Johan. Let the adults handle this, Johan. I'm sorry that you had to see that. Misunderstanding lang yun. May kasalanan din ako sa kanya. Anya sa bata. I thought Teacher Lara is a kind person. Nakangusong bulong ni Johan. She is kind, Johan. We just had an argument. May kasalanan din ako. I said something bad kaya umabot sa ganun. Nag-aalalang pag-alo ni Patricia rito. If she's kind, why did she hurt you? I don't wanna see her again. Teacher Lara will hurt us too. Tila nalilitong untag ng bata. Patricia, anong sinasabi ni Johan? Ano bang nangyari kanina? Saka nasaan si Teacher Lara? Sunod-sunod na tanong ni Marife. Mariing napalunok si Patricia.
Hindi siya mapakali habang pinagmamasdan ang pagiging balisa ni Johan. Marife, pwede bang tawagan mo si Sir Ezekiel? Nagkasagutan kami ni Teacher Lara kanina. Sinagot-sagot mo si Teacher Lara? Alam kong matabil ka, Patricia. Pero si Teacher Lara yon, kaibigan ni Sir Ezekiel. Paano nagkasagutan kayo? Sambit ni Marife. Please, tawagan mo na lang si Sir. Ako magpapaliwanag. Hindi naman ako sasagot kung hindi ako iniinsulto eh. Pagrarason ni Patricia. Diyos mio, nawala lang ako ng ilang minuto, ang dami nang nangyari. Sana sagutin ni Sir Ezekiel ang tawag. Ayaw niya pa namang naiistorbo kapag nasa laboratory siya. Ani Marife na nooy frustrated na rin. Few minutes at next class niyo na. Pumunta ka na sa conference room, Johan. Malambing na utos ni Patricia. Bagay na sinunod ng bata. Mula sa landline ay lumapit si Marife sa kanya. Ano ba talagang nangyari, Patricia? Pupunta na raw dito si Sir. Balita nito. Hindi mapakali si Patricia. Paniguradong magagalit si Ezekiel sa kanya. Ewan ko kay Teacher Lara. Tahimik ako nag-aayos ng gamit sa kitchen tapos bigla siyang lumapit para i-accuse ako ng kung ano-ano. Baka raw landiin ko si Sir at maging close sa mga bata para yumaman. Nakangiwing singhal niya. Sinabi ni Teacher Lara yan? Paano nasali si Johan kanina? Bulalas ni Marife. Nainis ako kay Teacher Lara kaya ang sabi ko, hindi siya girlfriend o asawa ni Sir Ezekiel. Wala siyang karapatang pagsabihan ako ng ganun. Sinampal niya ako. Nakita ni Johan. Pailing-iling na kwento pa ni Patricia. Umawang ang bibig ni Marife. Akala niya ay bubungangaan siya nito ngunit bigla itong humalakak. Bakit ka tumatawa? This is serious, Marife. Wala pa nga akong isang buwan. Baka tanggalin talaga ako ni Sir Ezekiel. Saway niya dito. Ang galing! Sayang di ko napanood. Bilib din ako sa katabilan mo ha. Minsan, naiinis din ako kay Teacher Lara eh. May dati rin akong kasamahan dito na lagi naka-makeup. Pinagalitan niya. Bingi-bingihan na lang kami sa kanya noon. At paano? Kaibigan siya ni Sir. Masyadong na-insulto siguro sa sinabi mo kaya ka nasampal. At nakita pa talaga ni Johan ako. Komento ni Marife. Alam kong magkaibigan sila ni Sir. Pero wag siyang magpapel. Hindi ko naman hahayaang saktan niya ako, no? Dagdag ni Patricia. Natigil ang pag-uusap nila nang dumating ang propesor ng quadruplets. Si Marife ang gumiya roon patungo sa conference room. Patricia, what happened? Ano itong itinawag sa akin ni Marife tungkol sa argument niyo ni Lara? Maautoridad na bungad ni Ezekiel. Gulat na napatayo si Patricia. Sir, I'm sorry. Naiiyak niyang sambit. Anong nangyari sa pisngi mo? It's red and swollen. Puna ng lalaki. We had an argument. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Sinagot ko po siya at hindi niya rin nagustuhan ang nasabi ko kaya siya went physical. Siya bang may gawa nito? Sinampal ka ni Lara. Putol ni Ezekiel sa kanyang paliwanag. Marahang hinatak ni Ezekiel ang kanyang braso. Lumukso ang dibdib niya habang patungo sila sa kusina. Umupo ka. Utos ng lalaki. Bagay na gagawin niya kahit hindi nito iutos dahil nanlalambot ang tuhod niya sa magkahalong kaba at pagkalito. Binuksan ni Ezekiel ang rep. Paglapit ng lalaki sa kanya ay may hawak na itong ice pack. Anong sinabi ni Lara sa'yo? At anong sinabi mo sa kanya? I don't remember her as someone violent. I'm not saying that I don't believe you. Gusto kong maintindihan ang nangyari, Patricia. Anito sabay dampi ng ice pack sa kanyang pisngi. Ngunit tila naging blanco ang isip niya. Mariin siyang napanunok nang biglang humataw ang kanyang dibdib sa kakaibang ritmo. Alam niyang gwapo si Ezekiel pero mas gwapo pala ito sa malapitan. Patricia. Untag nito sa kanya. Ako na po ito, sir. Inagaw niya ang ice pack. Muntik pa siyang nasamid sa sariling laway. She's accusing me. Nilalandi raw kita. Gusto ko raw mapalapit sa mga bata para umangat sa buhay. Sumbong niya. Kumunot ang noo ni Ezekiel. I know that she's important to you, sir. Nasabi kong wala naman kayong relasyon kaya wala siyang karapatan dito.
Alam kong wala rin akong karapatan na sabihin yon. I was verbally violent too. Sinampal niya ako at nakita po ni Johan. Pagpapatuloy pa niya. Lara is my friend, but I don't tolerate that behavior. Nasa conference room ba ang mga bata? Are they in their class now? Ani Ezekiel. Tumango siya. Yes, sir. Kakausapin ko si Lara tungkol dito. Hihintayin ko nang matapos ang klase nila so I could talk to Johan. Malapit sila kay Lara bilang teacher nila. Hindi ko siya pwedeng palitan na lang kagad. Sir, nung nakita kami ni Johan kanina, he thinks that teacher Lara will hurt them too. Sumbong niya. Magulong environment ng orphanage. Johan is scared of anything or anyone violent. Saad ng lalaki. I'm sorry, sir. Dapat sana magaan ang trabaho mo dahil dalawa na kaming yaya ng quadruplets. Pero, imbis na makatulong ako, bumibigat lalo. Napapalunok niyang sabi. Once again, Patricia, hindi kita tatanggalin dito. Continue applying that ice pack on your cheek. Kukuha lang ako ng ointment para mabawasan ang pamamaga. Pigil ni Ezekiel sa sasabihin niya. Sa kabila ng problemang naidulot niya, ay hindi maintindihan ni Patricia kung paanong nagawa pa rin niyang ngumiti. Sa sumunod na mga araw ay walang paramdam si Lara sa mansyon kung kaya si Ezekiel muna ang nagtuturo sa quadruplets bago ito magtungo sa laboratory. Tingin mo babalik pa rito si Teacher Lara? Tanong ni Patricia kay Marife. Nasa maid's quarter na sila para magpahinga. Nahihiya na yon? Baka hindi na magpakita? Naisip ko lang, baka nga may gusto yan si Teacher Lara kay Sir Ezekiel kaya ganun na lang makitungo sa'yo. Kasi kung may gusto rin si Sir sa kanya, sana matagal na sila, di ba? Kaso kaibigan lang talaga ang trato sa kanya ni Sir. Maganda ka kasi kaya threatened siya. Nabait naman si Teacher Lara eh. Sa maganda lang siya galit. Natatawang bulalas ni Marife. Maging siya ay natawa sa sinabi nito. Hayaan mo na yun. Ang importante, may sahod na tayo. Matutulog na ako. Good night. Anito. Good night, Marife. Anya dito. Binilang ni Patricia sa isip ang maaaring pagkagastusan ng sahod niya. Noon niya lang na-realize kung gaano ka-fulfilling sa pakiramdam na makuha ang pinaghirapan niyang pera. I've changed a lot, ha? Nawawala na yata ang sungay ko. I can handle my own finances now. I'm so proud of myself. Bulong niya sa sarili. Nagpresenta siyang mag-grocery kinaumagahan. Kasama sa pupuntahan niya ang dating binibisitang butik. Hanggang tanaw na lamang muna siya sa mga mamahaling stock ng dress at bag. Dumako ang tingin niya sa kids apparel. Wow, Patricia. Hindi ka bumili ng bagong dress at bag dahil ginastos mo para sa damit ng quadruplets? Himala, hindi ka na selfish ngayon. Komento niya habang sinisilip ang shopping bags. Maging si Maripe ay binilhan niya ng makeup kit. Kinagat niya ang labi nang makita ang box ng wristwatch na binili niya para kay Ezekiel. Patricia Villarreal, are you cosplaying or something? Bakit suot mong uniform ng housemaid niyo? May nagsalita sa kanyang likuran. Misulang binuhusan siya ng malamig na tubig. I heard naglayas ka sa inyo. Where are you staying at? Our parties aren't the same without you. Paano ka namin mahanap sa city? Nandito ka pala sa dulo ng region. Natatawang untag ng kakilala niya. Nice to see you again, Angel. Sorry, I have to go now. Naiilang niyang sambit sa kadalidaling umalis sa mall. Pagbalik sa mansyon ay kabado pa siyang nakarating sa mga kakilala at pamilya ang sitwasyon niya. Kung kaya halos takasan siya ng ulirat nang makita ang naghihintay sa kanya roon. Seryosong nakamasid sa kanya ang kanyang Daddy Gilbert at Mami Minerva. Laglag naman ang panga ni Maripe habang huminto sa pag-uusap sina Teacher Lara at Ezekiel. Itigil mo na ang kalokohang ito, Patricia. You're going home now. Mr. Santiago, you can freely talk to our lawyer about her contract here. For the meantime, uuwi mo na si Patricia kasama namin. Malamig ang tinig ng kanyang ama. I understand, Sir Gilbert.
Magalang na tugon ni Ezekiel. Kinuha ni Marife ang dala niyang shopping bags. Nag-angat ng tingin si Patricia sa second floor at natanaw na nakasilip ang quadruplet sa kanila. Miss Pat, you will come back, right? Hiyaw ni Johan. Oo naman, I'll just settle some things. Nandito pala ang gift ko sa inyong apat. Pati na rin itong makeup kit para sa iyo, Marife. Anya sa mga ito. Sumimangot si Patricia dahil yumuko sa harap niya si Marife bilang paggalang. Tahimik siyang sumama sa mga magulang paalis sa mansyon. Dad, Mom, let me explain. Panimula ni Patricia nang makauwi sila. You were gone for a month. You applied to be a nanny for a living. Yes, Patricia. Please explain that. Ipaliwanag mo kung paanong mas desirable ang buhay na yan kaysa sa ikasal na tinakasan mo. Sagot ng ina. I think this is what I needed. Marami akong na-realize. It was already hard to be a nanny to a child. Mas lalo na sa quadruplets. Trust me, I learned a lot of things. Siguro, sense of purpose and fulfillment ang kailangan ko. Gusto nilang bumalik ako. I now understand how money works. You don't have to worry about me now. Kaya kong sarili ko. Hindi ko kayo dadalhan ng kahihiyan. Aayusin ko na sarili kong buhay. Mahabang paliwanag ni Patricia. You don't want to be engaged? I'll rephrase that. Hindi mo man lang ba tatanungin kung kanino ka ipinagkasundo ng daddy mo? Anang kanyang ina. It doesn't matter. Kibit balikat niyang tugon. Ipinagkasundo kita kay Ezekiel Santiago, Patricia. Tinakasan mo ang engagement. And now, you work for him as his children's nanny. Sarkastikong bunyag ng ama. Miski si Ezekiel, hindi man lang kami sinabihang naroon ka pala sa kanila. Kung hindi pa sa kaibigan niyang si Lara, wala kaming kamalay-malay ng daddy mo kung nasaan ka ng lupalop. Sabat ng kanyang ina. Hindi pa tuluyang napoproseso ni Patricia ang isinawalat ng mga magulang. He didn't tell me. Bulong ni Patricia. Why would he tell you? Gaya ng sabi ko, pinag-uusapan pa lang ang engagement. I was persuading him to marry you. He's a great man. Nung sinabi kong naglayas ka, wala na rin ako narinig sa kanya. Hindi na natuloy ang engagement. I called it off. Pagpapatuloy ng ama. Sumibol ang panghihinayang sa kaibuturan ni Patricia. Tila naging balisa siya sa nalaman. Nagkulong siya sa silid at sa wakas ay nagamit muli ang kanyang skincare supply. Hello, Abigail. I came back home. Balita niya sa kaibigan sa kabilang linya. Oh my gosh! What do you mean? Papayag ka na magpakasal? Daddy called off the engagement. Wala nang kasal. Anya. Bakit tunog malungkot ka? Nag-away kayo ng parents mo? Alam mo, let's party. I've missed you so much, Pat. Finally, bumalik ka na. May something sa ganap ng barkada na matamlay because you're not around. Sorry, Abby. I promised Mom and Dad na magbabago na ako ng lifestyle. I promised myself to turn things right. Anya rito. I support you, girl. Anyway, ano tong ibinalita sa amin ni Angel na nagko-cosplay ka as maid? Nakita ka raw niya sa mall last time? You won't believe this. Nung umalis ako sa bahay at walang ibang mapuntahan, naging yaya ako for a month. Wala naman pala ako dapat ikahiya sa experience na yon. That's the best thing ever happened to me. Emosyonal niya ang pagkakwento. Pwede niyang kalimutan ang nangyari at magsimula ulit dala ang dulot ng karanasan na iyon. Ngunit batid niya na may kulang sa kanya. Nang gabing iyon ay sinadya niya sa opisina sa mansyon nila ang kanyang ama. Daddy, you're still awake. I know you're busy but can we talk? Of course. Tungkol ba ito sa engagement? Hindi na kita pangungunahan, Patricia. Ayoko lang na nakikita kang walang direksyon sa buhay at puro pakikipagbarkada ang ginagawa. Wala na kaming balak ng mami mo na makialam sa decisions mo. Untag nito. Thank you, Daddy. I'm sorry sa lahat ng stress na ibinigay ko. I am even surprised na nakayanan mo ang maging maid. Kaya mo naman pala eh. Nahirapan ka ba sa mga Santiago?
Guess you learned how to do household chores at quadruplets pa ang inilagaan mo. That must be hard. Komento pa ng ama. Yes, and it's all worth it, Daddy. Daddy, balak mo kong ipagkasundo kay Ezekiel. But he's a successful man. Tingin mo, papayag siyang pakasalan ako kung natuloy man ang kasunduan yung dalawa? Nag-aalang ang tanong ni Patricia. Bakit hindi? He's a single father. Kailangan niya ng ina para sa mga anak niya. You're beautiful, Patricia. Sinong aayaw sa'yo? That's the main reason bakit siya ang inaalok ko ng kasunduan. Posibleng magustuhan ka na kahit na sino, pero hindi lahat ay kaya maging responsableng asawa. I don't think he needs a mother for the quadruplets. Mukhang hindi rin siya naghahanap ng mapapangasawa. Ezekiel seems to be too good to be true. I feel like walang deserving para maging asawa niya. Komento niya. Diretsuhin mo nga ako, Patricia. Tagbago na ba ang isip mo? You sound like you want to continue the engagement. Natatakot ka bang hindi ka magustuhan ni Ezekiel? Seryosong tanong ng daddy niya. Uminit ang pisngi niya. What? That's not what I meant. Nauutal niyang tugon. Kahit isang buwan ka pa lang sa mga Santiago, you probably had a good stay there. Wala ka naman sigurong gusto kay Ezekiel. Hindi nakasagot si Patricia. Bumulusok ang tibok ng kanyang dibdib nang sumagi sa kanyang isip si Ezekiel. Paano nga ba siya nakatagal sa pagiging yaya? Naaalala niya ang kanyang reaksyon tuwing nakikita at nakakausap ang lalaki. Kung wala siyang gusto kay Ezekiel, bakit nangangamba siyang baka tumanggi ito sa engagement nila? Padalos-dalos din ako sa desisyon ko. Hindi ko na-consider na kapag naikasal kayo ni Ezekiel, automatically, ina ka na rin ang quadruplets. I don't think kakayanin mo yon. I was planning to call it off nang bigla ka na lang naglayas. Dagdag ng ama. Nanlumo siya. Paano kung nagbago ang isip ko, Daddy? What if I want to marry him now? What if I'm also willing to be the mother of his quadruplets? Anya, mariin siyang pinagmasdan ng kanyang daddy. Gaya ng sabi ko, wala na akong balak na makialam sa decisions mo. Kung gusto mo nang ituloy ang engagement na yon, walang problema. Sa tingin ko, ang dapat mong itanong ay kung gusto rin ba ni Ezekiel ang engagement. Pumuntong hininga ito. Nagambala ang pag-uusap nila nang may tumawag sa landline ng ama. What? Mga bata, wala naman akong inaasahang bisita rito, Patricia. Some kids are looking for you at the guard's house. Kunot noong baling nito sa kanya. Tumalon yata ang dibdib ni Patricia. Hindi na siya nagpaalam sa ama, bagkos ay kumaripas ng takbo palabas. Automatikong bumagsak ang luha sa mga mata niya nang nakumpirma ang hinala. What are you doing here? Tinakasan niyo na naman si Marife? Naiiyak ngunit tumatawa niyang bulalas. Ate Pat, you're not coming back yet! Lumandag ng yakap sa kanya sina Yael, Yuri at Yasser. Miss Pat, what took you so long? Nakangusong tanong ni Johan. Maging ang masungit na bata ay lumapit sabay yakap sa kanya. Paano niyo nahanap ang address ko? This is dangerous. Malambing na sermon niya sa mga ito. I found your biodata at Daddy's office. Ani Johan. I booked a taxi through Daddy's account. Sabi naman ni Yael. We pranked Yaya that we are asleep. Sabay na humalakhak sina Yuri at Yasser. Hindi nagtaka ang taxi driver na kayo lang? Paano kayo nakalusot sa guard? Tanong niya sa mga ito. Sakalang napansin ni Patricia si Lara. Nakita ko sila. They wanted to see you. Natatakot ang quadruplets na baka hindi ka na bumalik. I'm sorry, Patricia. Gusto kong bumawi sa'yo in this way. Anang guro. Thank you. Anya kay Lara saka bumaling sa mga bata. Kakabahan na naman si Marife nito at pagsasabihan na naman siya ng daddy nyo. They will surely understand kung ikaw ang magpapaliwanag. Sabat ni Lara. Come back, Ate Pat. We miss you. Pakiusap ni na Yuri at Yasser. Go ahead, Patricia. Magpahatid na kayo sa driver.
Utos ng kanyang daddy na kanina pa pala nanonood sa kanila. Habang nasa sasakyan ay nagkakarambola ang dibdib niya. Hindi nga siya nagkamali dahil nakaabang sa labas ng mansyon sina Marife at Ezekiel. Unang bumaba si Lara saka siya sumunod para pagbuksan ng pinto ang mga bata. Kitang-kita ni Patricia kung paanong napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Ezekiel. "Pumasok nga muna kayo sa loob. Ilang beses niyo ba akong pagtetripan? Kayo talaga!" Inakay ni Marife ang quadruplets papasok. "Class R pa rin natin. Go to the conference room." Segunda ni Lara. Nawala nang sasabihin si Patricia. Hinubad niya ang wristwatch. "Ibibigay ko sana to sa'yo, sir, last time. Kaso, I had to leave. I was thankful for the job opportunity that you gave me. Kaya, binili ko nung unang sahod ko. Unisex naman kaya ginamit ko muna. But since nagkita tayo ulit, I hope you will accept this as my gift." Inabot niya rito ang regalo. Kinuha iyon ni Ezekiel. "Thank you, Patricia. Please cut the formality. Alam nating pareho na hindi kita basta employee." Anito, akala niya noong una ay naninibago siya sa presensya ni Ezekiel dahil taliwas ito sa tipo ng lalaking kilala niya. Wala siyang gana nitong nagdaang mga araw, kaya napatunayan ni Patricia na may kakaibang reaksyon ang kanyang dibdib ngayong kaharap niya na ito. "Ibig sabihin, alam mo na ako ang supposed to be fiancé mo all this time?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Yes." Maikling sagot nito. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. "And I heard from your father that you run away. Would have thought na dito ka mapupunta at mag-a-apply bilang yaya ng mga anak ko." "Matagal mo na akong kilala." "Anya." "Hindi, Patricia. All I know is your name. Nakumpirma ko na ikaw nga ang unika iha ni Mr. Gilbert Villarreal nang kunin ko ang biodata mo." "Kaya ba mabait ka sa akin?" "Mabait ako sa lahat, Patricia." Marahas ang buntong hininga ni Patricia. "Wala akong idea sa kung sino ang gustong ipagkasundo sa akin ni Daddy. Hindi ako nagtitino. Napapahiya ako sila. Immature ako. All because I hate them for always interfering with my life. Hindi ko alam na sa'yo ko ma-engage." "Anya." "Believe me, I understand. I'm a single parent to quadruplets, Patricia. So I'm not surprised that you ran away. Wala na rin naman sa akin yun. I was not planning to get married actually. Kontento naman ako sa buhay ko ngayon eh. Problemado lang talaga ang parents mo sa'yo. So, they were hoping na baka kung maikasal ka, magtino ka na. I was hesitant though. Kung rebellious ka nga at ikakasal sa akin, paano naman na magiging relasyon mo sa mga anak ko? Tatanggi na dapat ako pero nauna nang sabihin sa akin ng daddy mo na naglayas ka." Paliwanag ni Ezekiel. "Ayaw mong maikasal sa akin?" Tila may sumuntok sa sikmura ni Patricia nang marinig iyon. "I believe that we have different views in life. Kaya uunahin ko ang kapakanan ng mga anak ko." Ani Ezekiel. "Siguro nga, kung ipapakasal ako ni Daddy sa'yo at nalaman kong single father ka, aayaw ako kasi takot ako sa commitment at responsibility. Yes, I would have wanted to stay free. Pero noon yun, nung hindi pa kita kilala pati ang quadruplets, hindi mo lang ako binibigyan ng pagkakataon. Ayaw mo na sa akin kasi pangit ang background ko." Tugon niya. Tila nagulat si Ezekiel sa sinabi niya. "Pwede mo naman akong diretsuhin. Baka si Teacher Lara naman talagang gusto mo kaya ayaw mo sa akin." Dagdag pa niya. "Magkaibigan lang kami ni Lara. She's like a sister to me." Mabilis na sagot ng lalaki. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakatanaw lang sa kanya si Ezekiel kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Kunwari ay umubo si Patricia. So, ayaw mo talagang magpakasal? Paano kung pilitan ka ni Daddy?" Anya. "Your father respects my decision. Nung umalis sa inyo, hindi naman na ako kinausap ni Sir Gilbert tungkol sa engagement. Sa tingin ko, walang pilitan na mangyayari."
Mariing kumikit si Patricia bago nagmulat at tumitig sa lalaki. Habang tumatagal na pinag-uusapan nila ang kasal, mas talong kumakabog ang kanyang dibdib. Paano kung gusto kong maikasal sa'yo? Lakas loob niyang tanong. Hindi nakaimik si Ezekiel dahilan para umapaw ang kaba sa puso niya. Paano kung sabihin ko kay daddy na pilitin kanyang magpakasal sa akin? Dagdag pa niya. Nagwawala ang dibdib niya sa magkahalong kaba at takot. Kulang na lang ay mabingi si Patricia sa kalabog ng dibdib. Ni minsan ay hindi niya naisip na sasabihin niya yon sa isang lalaki. Siya pa talaga mismo ang kusang makikiusap para maikasal. Hindi niya naman ako kailangang pilitin. Marahang tugon ni Ezekiel. Lumukso ang dibdib niya at kaunti na lang ay sasabog na iyon. Sigurado ka? Ang sabi mo, tumanggi ka nung una dahil baka hindi ako makakabuti para sa quadruplets. Ngayong kilala mo na ako at kilala ko na rin kayo ng mga bata. Maayos naman ang dynamics natin, di ba? Kaya kung ikakasal tayo, okay lang din naman sa akin. Kunwaring umubo ulit siya. Ready ka na bang magpakasal sa akin, Patricia? May hint ng ngiti sa labi ni Ezekiel nang itanong iyon. Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. I have no achievements. Ang highlights lang yata ng buhay ko ay isa akong Villarreal, galing sa mayamang angkan. But without the surname, I am nothing. Wala akong may pagmamalaki. Hindi ako gaya mo na may mataas na narating at puno ng kabutihan ng puso. Ready ka bang magmahal sa akin, Ezekiel? Nakangusong Anya. Tuluyang kumawala ang ngiti ng lalaki. Marahan pa itong natawa at parang pinilit ang sariling magseryoso. Why are you laughing? Ngayon ko palang naranasan ang mag-confess sa isang lalaki. Pagkatapos, tatawanan mo lang ako? Singhal niya rito. Pabirong itinaas ni Ezekiel ang mga palad, tanda ng pagsuko. I'm not laughing at you. I just remembered what you told me. Sinakripisyo ko ang pagiging single at malaya sa hindi ko kadugo. I am amused. Ayaw mo na bang maging single at malaya, Patricia? Marriage is but a challenging and long ride. Naniniwala ako ang pundasyon dapat ng kasal ay totoong nararamdaman, especially in our setup. Kung magpapakasal tayo, hindi lang kita basta asawa. You'd be the mother of my children too. Anito, nakala ko ba matalino ka? Hindi mo ba nagagets na gusto kita? Totoo ang feelings ko for you, Ezekiel. Although, one-sided nga lang. What matters is that may genuine feelings ang isa sa atin. Nakangusong tugon niya. One-sided? Hindi mo ba ako tatanungin tungkol sa nararamdaman ko? Nakangiting tanong ni Ezekiel. Natigilan si Patricia. Hihikain yata siya sa sumisipang kilig sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita sa takot na mautal sa harap ng lalaki. I am a man of science. But there are times that I believe in fate and destiny. I like you, Patricia. Tumakas ka pa. Sa akin din naman pala ang bagsak mo. Nakangising saad ni Ezekiel. Wala silang balak na patagalin pa ang usapan. Ilang araw lang din ay umaarangkada na ang kanilang preparasyon. Sorry ma'am, tinawag kitang hibang talaga palang mayaman ka. Nakatungong sambit ni Marife. Hindi bagay sa'yo, Marife. Huwag kang ang plastic. Mas gusto ko yung ugali mo nung una. Biro niya rito. Napakamot sa batok ang kasambahay. At least sigurado akong maayos ang mapapangasawa ni Sir Ezekiel at nasa mabuting kamay ang mga alaga ko. Anito, malawak ang ngiti ni Patricia. Mahaba-haba ang bubunuin nila ni Ezekiel para maging maayos ang pagkasama nila. Bago ang araw ng kasal ay dumating din ang mga magulang ni Ezekiel. Maging ang mga ito ay nagpapasalamat na sa wakas ay mag-aasawa na ang uniko iho ng mga ito. Here's your coffee, Sir Ezekiel. Pabirong bungad ni Patricia sa opisina nito. Natatawang umiling ang lalaki. May ilang araw ka pa para mag-back out. Ganitong kalat ang araw-araw mong makikita sa office ko. Buti na lang marunong na ako maglinis ngayon. Mayabang niyang sagot. Thank you for helping me realize that I can find love, Patricia. Thank you for giving me a chance to prove myself. Tugon naman niya.
You are our mommy now, Miss Pat, so don't you two break up. Komento ni Johan na nagbabasa pala ng libro sa bookshelf. Welcome home, Mami Patricia! Ani Yael. We have a pretty mommy! Sabay na hiyaw ni na Yuri at Yasser. Natawa na lang sila pareho ni Ezekiel dahil mula noong sinabi nila sa quadruplets na ikakasal sila ay hindi magkamayaw ang mga ito. Uhaw ang apat sa maayos na pamilya. Kung kaya, sabay na nangako sina Ezekiel at Patricia sa harap ng altar na pupunuin nila ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Ilang taon matapos ang kasal ay biniyayaan ng anak na babae ang mag-asawa. Dahil binata na noon ang quadruplets ay katulong nila ang mga ito sa pag-aalaga sa munting prinsesa ng tahanan nila. From being a party girl, hindi akalain ni Patricia na sobrang ma-enjoy niya ang pagiging housewife. Masaya siyang kalingain ang pamilya nila ni Ezekiel. They gave her a sense of purpose. Medyo cliché, pero oo, they lived happily ever after. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.